Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog na naman ang gagawin natin at magko-comment lang tayo dito sa isang vlogger na si Pebbles Talakera. Kumakalat ngayon sa social media itong mga vloggers na nagko-comment na rin kay Pebbles Talakera. Kasi issue ito kasi po dati itong sumusuporta sa Maisog Rally, no, nakikita itong si Pebbles. Sasabihin ko lang sa inyo ang kung ano yung naalala ko sa kanya, no. Dati itong sumusuporta po sa panawagan ng rally patungkol po sa kay Pastor Apollo Kibuloy at at the same time sa mga panawagan po na kung ano yung hinanaing po, no, ng ating former President Duterte sa mga kabalastugan pong ginagawa ng Administrasyong Marcos. Tapos itong si Pebbles ay ngayon hindi natin ine-expect na mag 360 degrees na bumaliktad at doon sa hearing ng Senado sa Kongreso, parang kitang-kita mo doon na he is pointing already the blame, no, about patungkol dito sa polboronic video ni Bongbong Marcos na parang ipinilabas niya na lahat ng ito ay paninira po ito kay PBBM. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin patungkol diyan, okay? Kay Pebbles Talakera, okay? Kasi meron akong video na ipapakita sa inyo na ang pagbibintang niya kay Attorney Harry Roque, sumagot na po si Attorney Harry Roque sa isang interview ni vlogger Maharlika. Okay, papakita natin yan mamaya at magre-react tayo. I-explain natin yan kasi po nakita ko yung vlog ni Banatbay kaninang umaga na si Pebbles di umano at confirm yan, no, na si Banatbay ay nakapagsabi noon pa, dudang-duda na itong si Banatbay, na itong si Pebbles ay talagang makamarcos na, no, na ang layunin ni Pebbles ay i-divide ang mga supporters ni Duterte. Okay, mamaya i-explain natin yan, ipapakita natin yan at let's give a chance naman na ano yung opinion ni Attorney Harry Roque sa pinasabog na issue ni Pebbles. Okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan ay patungkol po dito sa video. Ito throwback video ito ni Sharon Cuneta at ni Vice President Inday Sara Duterte. Na noon pala, humahanga pala itong si Sharon Cuneta kay VP Sara. Okay? Sa mga bashers dyan, sa mga kakamping, gusto ko mag-react kayo dito. Okay? Mamaya, ipakita ko yung video na yan at magre-react tayo. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, like muna at saka share muna dito sa video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mag-like and share muna tayo. Ready? Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, kung ngayon ka pa lang nanood dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. At the same time, kung naka-subscribe na kayo sa akin, ma-notify yung mga cellphone ninyo kung meron tayong bagong uploads, breaking news, at kung live na ang ating channel. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo dito sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, subscribe na ba? Okay, unahin muna natin ito Pag-usapan natin itong patungkol po kay Pebbles. Ako,
una na nakita ko itong si Pebbles ay noong maisog rally po dito sa Negros. Nagkita kami kay Pebbles. Syempre, hindi niya ako kilala. I think nakilala lang niya ako dahil sa pagbablog. Siguro nakikita niya yung mga post ko, pero hindi niya ako kilala. Siguro familiar lang siya. Pero ako yung unang kumbaga lumapit kay Pebbles na mga idol ko ito, parang ganon yung sinabi ko. Di syempre sila naman yung mga talagang kilala na mga vloggers na Pebbles. Kasama pa sila ni John, si Joey De Vivre, sila Ma'am Joey Cruz. Kasama sila at that time sa Negros. Kasama silang dalawa, tapos nagpapa-picture ako kay Ma'am Joey, tapos nagpapa-picture ako kay Pebbles, no? Meron kaming picture. E di syempre, susuportahan natin yung mga vloggers ng mga Duterte, di ba? So okay yun, walang problema. Saksi tayo doon. Bakit ko ba nabanggit yun? Kasi saksi tayo na talagang, hindi naman, si Pebbles naman at si Ma'am Joey, pumupunta lang sila doon sa Maisog Rally to support, to show their support. Hindi ko na alam kung may nagbabayad ba sa kanila na mga fare para makaano. Pero, makikita ko talaga, sabi ko, genuine talaga yung suporta nila, no? So after that, sinusubaybayan ko na yung mga post ni Pebbles, okay? Si Pebbles kasi mahilig yan mang-iinganyo na halina kayo, magrarally na tayo. Natatandaan ko pa yon nung nag-i-invite siya na mag-rally doon sa, nakalimutan ko yung sa Liwasan Bonifacio ba yon, o nakalimutan ko lang basta tinatawag nilang every Friday group yon. Every Friday group. Sa pagkakaalam ko, pagkatapos ng nahuli na si Pastor Apollo Kibuloy, naglaylo po ang Maisog Rally. Naglaylo po sila. Kasi syempre, wala na si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos na-freeze pa yung account, no? Di umano ni Pastor Apollo Kibuloy. So syempre, yung mga Maisog Rally rin, magasto rin yun. Di ba? Kasi syempre, pupunta sila Atty. Vic, former President Duterte, no? Tapos si Pastor, magdadala pa siya ng mga banda, kung ano-anong I mean to say, di ko lang alam kung nag-donation ba o I'm not so sure about it. Basta, ang point ko is, every Maisog Rally, meron talagang pera na ginagasta. Magastos nga. Kasi pumupunta nga ng iba't ibang lugar ng bansa. Di ba? Di ko na alam kung kusang loob na ba yung sa tingin ko naman si former President Duterte hindi yun hindi yun a-accept ng pera para tulungan, kundi kusang loob yun na sila yung volunteer na pumunta talaga sa mga Maisog Rally. Yan ang pagkakaalam ko Ang ko lang sa Maisog Rally is meron yang mga si Pastor, meron yang mga members sa KOJC na papuntahin rin doon sa mga Maisog to really show the support. So, noong nahuli na si Pastor, noong mainit na nangyari po doon sa KOJC, biglang nahinto po itong Maisog. Okay? At naiintindihan ng lahat ng mga supporters ng mga Duterte bakit nahinto yun. Okay? Kasi maglaylo muna, focus muna sa iba. Kasi ang hindi kasi maiintindihan nila ni Pebbles, lumalaylo ang KOJC kasi napabayaan na yung mga programa nila, okay, sa KOJC. Kasi maisog na lang sila ng maisog, meron na sigurong mga programa
ng mga taga KOJC na napabayaan na they have to cover up that one. Okay? They have ano ang tawag doon? To continue. Okay? So itong si Pebbles naman, ang maalala ko, nagrant na ito sa Facebook na bakit raw nagtawag siya ng rally. I'm not so sure kung saang rally yun. Hindi ko na matatandaan. Basta nagtawag siya ng rally na walang pumupunta. Tapos, nagrarant na siya sa Facebook. Biniblame na niya ang mga taga-KOJC members na ano ba yung maisog na yan? Ha? Para lang ba yan kay Pastor Apollo Kibuloy? Parang gano'n, nagalit si Pebbles. Hindi naman ako nangialam doon eh. Basta yun lang ang mga alala ko. Sasabihin ko dito kung ano yung mga naalala ko, no? At that time, wala akong comment kasi ayoko naman na kapwa mga Duterte supporters ay mag-away-away. So pinabayaan ko na lang si Pebbles. No? Di ko nga bine-vlog 'yon. Ayoko kasing mag-vlog ng kapwa vlogger na DDS, no? So ayun, merong mga nagsasabi na si Pebbles raw nagbalimbing na. Kasi nakita na lang itong si Pebbles na pumupunta na sa rally ng mga loyalista. Kasi ang dami na niyang binabash na siya sa kanyang Facebook page. Binabash na siya sa sarili niyang audience, sa kanyang sariling mga followers. So siguro maraming nagsasabi na si Pebbles ay ano lang yan, pumupunta lang yan doon sa rally ng mga loyalista kasi humihingi yan ng simpatya kasi isinusuka na siya ng mga followers ng mga Duterte supporters. Ganon yung istorya niya na. So, hanggang I don't know kung anong nangyari sa Facebook page niya na hindi ko na makita ngayon. Hindi ko nga makita kasi dati ano yan, every minute, every hour, nagpo-post yan, no? Nagrarant yan sa mga Marcos administration. Pero hindi ko na makita. Hindi ko lang alam kung binablock ba niya yung lahat ng mga DDS vlogger. Hindi ko alam kung na-take down ba ang kanyang page. Basta wala na talaga akong balita kay Pebbles. Hanggang nagtaka na lang ako na in-invite na siya kahapon ng House of Representatives. Okay? At na-shock na lang ako na iba na yung tono niya. Okay? Makikita mo talaga, hindi ko tama nga yung sinabi ni Banatbay, the way na na-observe ko is parang spy na siya ng spy na siya ng mga loyalista ng mga bangag. At pinagbibintangan pa si Attorney Harry Roque, no? Na galing yun kay Attorney Harry Roque yung pulboronic video. Okay? Tapos tama yung observation at sinabi ni Banatbay na parang binigyan talaga siya ng break ng Kongreso, no? Na sinabi pa doon na ano yung source of income mo. Sinabi ni Pebbles na ako lamang po ay online seller. Parang ini-emphasize ng House of Representatives na si Pebbles ay yung pag-vlog niya ay hindi yun source of income. Kasi hindi naman siya monetize, parang ganun. So para papaniwalaan siya ng taong bayan, no, na ang datingan doon sa House of Representatives na itong si Pebbles ay hindi mukhang pera. Parang ganon. Yan ang datingan I don't know lang I'm not so sure kasi marami na po ang nagsasabi na talagang itong si Pebbles raw pagdating doon sa Kongreso meron ng affidavit. Marami ang nagtataka doon. Bakit meron ng affidavit? At binabasa na lang niya. Tapos yung question
hindi mo makita sa Kongreso na yung mga tanong ng mga TRICOM ginigipit si Pebbles. Kasi siguro alam na ng mga taga TRICOM na ito ay kakampi ng Marcos administration. Bumaliktad na ito. Pero kung malaman ng mga taga TRICOM na ikaw ay DDS vlogger, gigipitin ka. Look at what happened ni Joey, di ba? So yun po ang a little background, no, sa kay Pebbles. Ngayon, marami na ang mga nagsasabi, nag-conclude na si Pebbles talaga ay Trojan horse. Si Pebbles ay ano tawag diyan? Spy talaga ni Bongbong dito sa Marcos supporters. Okay? Spy siya. So, ngayon, syempre si Roque rin, si Attorney Harry Roque, dating legal spokesperson ni Tatay Digong, na-shock siya. Kasi, dati, sumama itong si Pebbles doon sa maisog sa Hong Kong. Takang-taka itong si Roque, bakit nag-360 itong si Pebbles? At nagkakilala lang sila as far as Attorney Harry Roque sa Hong Kong. Sila masyadong talagang nagkausap na malapit, no? First time 'yun. Hindi ko lang alam sa ibang mga maisog, no? Pero nilibre pa nga ng dinner ang mga grupo doon ni Attorney Harry Roque kasama itong si Pebbles. So, nagtataka po si Attorney Harry Roque kasi ang mga pinagsasabi ni Pebbles doon sa Hong Kong talagang lahat talaga pambabatikos ng mga Marcos. Galit na galit talaga sa mga Marcos. Nagtataka na lang siya doon nang narinig na niya sa Kongreso. Okay? So, heto po ang buong paliwanag ni Attorney Harry Roque. Pakinggan natin. Mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talaquera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay online selling sa internet, no. So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay kinakailangan mabuhay, no. Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. At pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? Ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko, ano ba naman yun na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko. At saka actually yung aking ticket sa aeroplano libre rin kasi marami akong mileage. No? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na yon? No? Pero talaga, ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally. No? Kasi napakadaming tao. At totoo naman kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talaquera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang, sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulburonic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga, na
meron ng tao na may access sa pulboronic video at itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya as of July 7, yung time ng maisog, yung kanya puting ahas confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo, no? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. So, ngayon, totoo, nagkaroon na usapan, no? Na kung paano talaga yung video na yan, no? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulvoronic na yan, no? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. At walang premiere doon. Pinakita Wala lang pong premiere doon. Ang sabi ni Bojakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Ni Talakera. Diba? Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulvoronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Bojakera o di naman siguro. Talakera. Oo. So, si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ko daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, dun sa Hong Kong, late na talaga siya dumating eh. At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Bojakera. Talakera. Hindi, Talakera pala. Talakera pala, sorry. Oh my God, okay. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun eh. Public yun eh, no? So hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Bojakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo ano daw, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo, si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials. Ito hindi ko talaga in-expect ito na gagamitin itong si Pebbles, no? Ayon sa mga ibang nag-a-analyze rin na gagamitin itong si Pebbles ng TRICOM para magsalita doon, no? Para yung pulboronic video magmukha talagang fake yun. At plano yun para pabagsakin ang Marcos administration. Hindi ko in-expect yun nagagamitin itong si Pebbles talaga. Si Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag then in may AI intervention.
Naku, mother, alam na alam mo naman yan, pero naintindihan ka, baka natutukan ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred, ano siya talaga, malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin yung picture mo, pwede mong paliwanagin. Yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa at dito sa California. So, kung di ba naman OGAG, itong ano na to, itong TRICOM na ito, si Talakera, ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera, ha? Ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo, hindi ko makakalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis kung anong nakita niya, no? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa iyo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics, no? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon, no? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify, tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang linabas natin, it is not AI. Bukod pa doon sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Naalala ko pa yun eh. Si Jojo Di Guzman Connect TV. Naalala ko yun. Siya yung una na si Jojo meron siyang website doon na magde-detect po ng isang file kung yan ba ay AI generated or not. Nakita ko yun sa vlog ni Jojo Di Guzman Connect TV, no? Shout out sa iyo, pre. Jojo Connect, kaibigan ko yan. Doon sa vlog ni Jojo, trinay niya yun at napatunayan doon sa isang website na hindi talaga AI yung video. Okay? Yun ang nakita ko doon, ha? At isa ako doon sa saksi na makapagsabi na sabi ko sa sarili ko, kung AI ito, bakit merong mga websites kagaya nitong sinabi ni Attorney Harry Roque at yung pinatunayan ni Jojo Connect TV, bakit sabi ng ilan authentic yun? Kaya nga ako ngayon, meron tayong kanya-kanyang paniniwala kung totoo man yan o hindi, di ba? Sa akin na yun. Kung maniniwala ako o hindi, sa akin na yun. Sila rin ni Maharlika, si Atty. Harry Roque, meron din silang sarili nilang opinion patungkol dyan. Di ba? Ngayon, kung ang layunin ng House of Representatives na i-invite itong si Pebbles na pag-usapan again itong pulboronic video na ito, bakit sa lahat si Pebbles? So dyan natin makokonect. Sa simulat sa poll, meaning to say si Pebbles is spying on the DDS supporters? Pati itong pulboronic video, ginamit pa itong si Pebbles.
Alam mo, tuwan-tuwa ako. Maraming salamat sa Trader Committee at Kibol Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulboronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulboronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski dalawang parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulboronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Oh, thank you. Napadali yung ating trabaho. Magpasalamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Ang PADCOM pala, ang HUADCOM pala. Oo. So, ako ngayon ay magko-comment ako, no? Bilang isang vlogger rin na si Pebbles. Ano ang masasabi ko na si Pebbles ay talagang bumaliktad. Ako ito lang ha. Pebbles, sa totoo lang, nire-respeto kita, no? Bilang isang vlogger dati ng DDS, nagkakilala pa tayo. Pero ngayon, ito, magre-react ako sa iyo, Pebbles, ha? Patungkol po dito sa issue na ito. Pero walang personalan po ito, ha? Ang sa akin lang is, hindi ako makapaniwala na merong isang tao na kagaya mo, na kaya mong ibaliktad, talikuran ang isang prinsipyo. Grabe kasi yung mga post mo, Pebbles, noon. Grabe yung mga opinion mo patungkol kay Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kung makamura ka dito kay Bongbong Marcos at ni F.A. Liza, grabe. Matatandaan ko pa yun para talagang, kaya nga ang daming humahanga sa'yo, ang daming nagfa-follow sa'yo kasi satisfy sila sa mga mura mo, no? Kasi ang dami pong galit dito sa administrasyon, no? Yung mga banat mo sa mga first family, kung maka-explain ka, lahat ng mga DDS supporters magsasabi talaga na tama si Pebbles. Kasi batindi kang bumanat eh. Kaya ka nga tinawag na talakera kasi ang galing mong magtalak. 'Di ba? Nasa hulog. Marami pa nga magsasabi, grabe si Pebbles. Talaga, may prinsipyo itong dati itong loyalista tapos naging DDS na ngayon kasi may prinsipyo talaga, no? Parang ganon, di ba? Ang sa akin lang, nasasayangan ako sa iyo. Unang-una, nasasayangan ako kasi maraming humahanga sa iyo. Isa na ako doon at nagkakilala tayo. For just short time, no? Hindi naman ganun na kaibigan doon talaga. Nagkakilala at nagkakaibigan kasi pareha tayong DDS, no? Nasasayangan ako. Pero, no? Kung totoo na ikaw ay isang spy ng mga loyalista, grabe. Meron palang taong ganyan na kung marami sa mga Pilipino ang nagsasabi na nabudol tayo kay Bongbong Marcos, pati rin ikaw pala mambubudol. Parang ganun, ha? Parang pinapaniwala mo lahat ng mga DDS supporters na ikaw po ay kampi ng Tatay Digong. 'Di ba?
Pero, hindi rin namin inakala na may isang ikaw na tinawag nilang traidor. So, ako, ang ma-advise ko sa iyo, hindi ko lang alam ha kung pati ang mga loyalista, mga supporters ng administrasyon ay papaniwalaan ka. Kasi sa tingin ko na ngayon ha, Pebbles, wala nang maniniwala sa iyo. Hindi ka na paniniwalaan ng mga DDS, hindi ka na paniniwalaan ng mga loyalista, at mas lalong hindi ka papaniwalaan ng mga dilaw. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging future mo bilang isang vlogger. Kung ako sa'yo, huminto ka na lang sa social media kasi ano ka na? Ma-advise ko sa'yo is you live a private life. Kasi wala ka ng future sa sa bilang political vlogger. Palipat-lipat ka ng opinion, palipat-lipat ka ng prinsipyo. O kung totoo yung sinabi nila na traidor ka talaga. Sa simulat sa poll, talagang ikaw ay loyalista. Nakakahiya po. Mag-iingat po tayo sa mga ganito. Kasi po, isa lang yan. Once kasi masira ang credibility ng isang tao, mahirap na yang ibalik. Yun lang po ang aking mako-comment dyan. Okay? So ito, punta na tayo sa next topic natin. Itong old video. Ito yung throwback video ha, patungkol dito kay Sharon Cuneta at ni Vice President Inday Sara Duterte, na itong video na ito ay nagpapakita na itong si Sharon Cuneta ay sobrang humahanga pala kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, sa mga kakamping dyan na laging lumalait dito kay VP Sara, anong masasabi nyo dito? Ano ang reaksyon nyo dito? Tingnan nyo. Play. It's the one and only Inday Sara. I just congratulated her because napakaganda ng Davao. From the moment I arrived, sabi ko malinis na ito noon, maganda na. So, tingnan nyo ha, in-appreciate pa niya yung Davao. Okay? In-appreciate pa niya yung Davao, na sobrang ganda yung Davao, malinis yung Davao. That means to say na na-appreciate po ni Sharon Cuneta ang leadership ng mga Duterte. Okay? So, siguro naman pinag-usapan nila ito ng kanyang husband na si Kiko Pangilinan. 'Di ba? Parang sasabihin ni Sharon, honey, ang ganda pala ng Davao, no? Ang linis-linis. Si Duterte kasi ang diyan, mayor dati, at si VP Sara, 'di ba? But dahil sa politika, nasira ang relasyon ng Kiko at Duterte. We've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So, this was long. Maalala ko pa noon na sinabi rin ni former President Duterte na idol niya itong si Sharon Cuneta. Kasi lagi silang nanunood ng kanyang pamilya dati noong mga panahon na love team pa itong si Sharon at itong si Gabby Concepcion. Naalala ko pa nga na yung issue sa sa ABS-CBN na si Gabby Lopez. Na dahil sa ka-idol niya itong si Gabby Concepcion, naging Gabby Concepcion si Gabby Lopez sa isang speech. Diba? But inamin naman yun ni Tatay Digong na lang siya, nagkamali siya ng pagbanggit eh. Before your father decided to run, but I've always admired her because she's really been a good mayor. I call her Inday. She is always been a good mayor. Yan ang sabi ni Sharon Cuneta kay Tatay Digong.
Kakamping! Ano ngayon? Ano ka na yan ngayon? And she calls me, it's so cute, so sweet. Ate siya. Ate talaga. Thank you very much for supporting Davao City. And thank you for making everyone happy. Yan ha. So, bakit ko pa ito ipinakita? Kasi, ito yung nagpapatunay na mismo itong si Sharon, which is, ang husband nito ay si Kiko Pangilinan, magkaribal ito sa politika. Pero, mismo ang asawa niya, humahanga sa leadership ng mga Duterte. Ipinakita ko ito kasi para naman magising-gising naman itong mga kakamping at mga loyalista na lahat ng mga paninira ng mga Duterte ay talagang mali. Talagang propaganda lamang. Okay? Kasi nga mismo, wag mong sabihin hindi yan kakamping si Sharon, kakamping rin naman yan, di ba? Humanga rin at napansin ang kagalingan ng leadership ng former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Okay? So, yun lang po ha. Libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe na rin kayo sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV ha, para updated kayo lagi. Subscribe. Okay, so meron pala tayong pangalawang channel natin. Don Mar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos na ina-upload na hindi natin ina-upload dito sa ating main channel. Okay? So maraming salamat audience, sa mga moderators, sa mga nagpapakulay. Thank you very much sa inyong suporta dito sa Don Mar TV. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.